pauwiin na sa kanilang lugar. Ibig sabihin, matatapos na yung kanilang pagka-exile. Yung kanilang pagkakubkob. Ibig sabihin, papauwiin na sila sa kanila. Ang problema, yung dadatnan nila na lugar ay wasak. Kasi nung ginamit ng Lord ang Babylon Empire para sila ay exile, ang ginawa ng Babylon, winasak nila todo ang Jerusalem. Winasak nila ang Judea. Winasak nila yung lugar kung saan sila. Kaya nga pag tinignan mo, wasak yung kanilang bahay-sambahan, wasak yung kanilang mga pader. Kaya nga in Nehemiah, pag makikita natin, binild ni Nehemiah yung wall. Kasi winasak lahat yon. Parang kagaya kapag binasa natin yung mga kwento sa Old Testament, kapag sinabi ng Lord sa mga Israelita na, kubkubin nyo yung lugar na yon, wala kayong ititira. Wasakin nyo lahat. Ganon din ang ginawa sa kanila. So winasak lahat, yung simbahan nila, yung templo nila, yung mga ari-arian nila, kinuha nila lahat. Ibig sabihin, wala silang itinira tapos dinala sila doon sa lugar nila. Kaya nung sabi po sa Nehemiah chapter 1, pauwiin na sila, merong first batch na umuwi. So yung first batch, kapag binasa mo ito, nakakatuwa sila. Kasi excited sila and then ginawa nila kasi merong 3 tao dyan na ginagamit ng Panginoon. At ma-amaze ka na makikita mo talaga na ang Diyos ay meron talagang unique na pagkatawag sa bawat isa sa atin. Hindi tayo pare-parehas ng ginagawa, pero makikita mo na yung ginagawa natin ay maganda at nakakaganda sa ating fellowship. Tignan natin. Pagka-uwi nila, ang ginawa po nila ang ginawa ni Ezra ay binalik niya ang mga tao sa totoong pagsamba. Di ba kapag binasa natin ang Book of Ezra, yun yung nakalkal nila yung salita ng Lord. Kasi sa matagal na panahon na pagka-exile nila, hindi na nila nasamba yung buhay na Diyos. Kasi kung saan sila mapupunta, kaya nga po sina Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba sinasabi pag titingnan mo, kung ano yung pinapagawa ng hari, dapat yun, kung ano yung sinabi niya, ito yung sambahin nyo, ito yung, ganun ang pinapagawa nila. Hindi mo pwedeng dalhin. Kapag exile ka, kapag nabihag ka nila, hindi mo pwedeng dalhin yung pananampalataya mo doon. Kaya yung first batch na dumating doon, tapos nandun si Prophet Ezra, ang ginawa ni Ezra, binalik niya sila. Nung alam niyo, nung pagbabasahin mo yun, napakaganda. Yung matagal na silang hindi sumasamba, nakalimutan na nila yung libro, yung Bible, yung salita ng Lord, yung mga utos ng Panginoon, nakakalimutan nila. And then nung nakalakal nila, grabe yung kapag binabasa mo yun, parang pinapanood mo sila, napakagandang eksena. Kasi nung nakalakal nila, yung binuksan pa lang ni Ezra, binuksan pa lang niya kasi noon scroll pa yung Bible, yung salita ng Panginoon, naka-scroll pa. Di ba, yung binubunot nila, hugutin nila, tapos babasahin na ganon. Kung ganon pa rin sana yung Bible natin ngayon, no? Itang taka-church, magdala-dala. Tapos bukla tayo kayang Book of John, tapos pantunan may paitang John, nasigutan niya. So ganon yung Bible nila noon. So nung binuksan pa lang ni Ezra, alam mo yung mga tao nag-iyakan magdamag. Nandun sila sa labas, nakaluhod, umiiyak. Kasi nakita nila ulit yung nabasa, tapos nung binasa ni Ezra yung salita ng Diyos, humagulgul sila. Ganun siya. So si Ezra, pag tinignan natin yung kanyang ministry, binalik niya yung mga tao sa pagsambang, yung sa totoong diwa ng pagsamba. And then, dumating ulit itong si Zerubbabel. Siya naman yung nag-build up kasama, no? Siya yung nanguna para i-build yung templo. Yung templong ito, kagaya nito yung church natin, kasi wasak yan. So unang-una makikita mo, ang unang-unang binibuild up ni Lord yung spiritual life natin. Hindi ang church. Susunod ang simbahan. Susunod ang church. Kasi mas makikita natin na ang importante sa Panginoon,
yung relasyon natin. Tapos susunod ang simbahan. And then yung wall. Ito yung maganda. For how many years, no, may first batch, ginawa nila, binild up nila yung, binasa yung Bible, nagkaroon, naging masaya sila, bumalik sila sa pagsamba, dumating si Zerubbabel, tinayo niya yung templo. Naniniwala ba kayo na meron pang pinapagawa sa atin ng Panginoon na hindi pa tapos? At hindi matatapos ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen ba? Then, dumating nung nakarating kay Nehemiah, yung balita, sabi niya, yung wasak yung ating wall. Kasi kapag sira yung wall mo sa time nila, parang wala kang protection. Anytime, pwede kang pasukin ng mga kung sino-sino, tapos kubkubin kayo ulit. So, pananggalang nila yung wall. Kaya nung si Nehemiah, ginamit siya ng Panginoon para i-build up yung wall. Makikita din natin, sabi po ng mga kalaban nila, no, yung mga umuusig sa kanila, yung mga Hudyo, tutulungan namin kayo na gumawa ng inyong templo. Pero humindi sila. Sabi na, ayaw namin, gusto namin kami talaga yung gumawa. Kasi gusto na talagang yung paglilingkod nila sa Panginoon talagang hindi nanggagaling sa iba. Gusto nila sa kanila. So, yun siya. Kaya sinabi ko kanina na ang pagkatawag sa atin ng Panginoon ay meron tayong kanya-kanyang trabaho na dapat gampanan. Meron tayong kanya-kanyang unfinished na work na hindi pa tapos na dapat nating. Hindi mo pwedeng gawin yung sa iba, tapos yung sa'yo napapabayaan. Kaya nga po merong Ezra, merong Zerubbabel, at merong Nehemiah. Hindi sila pare-pares ng ministry ginagawa, pero lahat yon ay para sa Panginoon. Amen ba doon? So kaya meron tayong kanya-kanyang, sama-sama tayo, pero meron pa rin tayong kanya-kanyang journey sa buhay pananampalataya. So kung meron tayong mga unfinished na mga work, paano natin ito ngayon matatapos? Paano natin ito maipagpapatuloy? Kasi kung meron tayong mga regrets ng 2020, yung nanghihinayang ka, yung parang, sayang, di ko nagawa yun. So meron ka pa ngayong pagkakataon, merong 2021. Pwede mo siyang gawin ulit. Sino dito yung sinasabi niya na, Pastor, meron pa akong gustong gawin ng 2020 pero hindi ko nagawa. Pwede mo pataas ng kamay. Yung meron kang unfinished na ginagawa na hindi mo nagawa. So, kaya nga po ang Lord ay a God of many chances. Di ba? Meron tayo ulit chance na gawin ito. Di ba? Kung nung 2020, Lord, talagang gusto ko nun mapurihan ka sa pamamagitan ng katawan ko. Yung mag-glorify ka. Di ba? May mga ganong kasi hindi pwede na magpapayat ka lang para, for example lang naman to. Huwag niyong dibdibin. Di ba? For example, Lord, gusto kong magpapayat. Para saan? For the approval ng ibang tao? Maling motibo. Dapat lahat ng ginagawa natin ay para magbigay ng pakapurihan sa Panginoon. Kaya nga po, sabi ko, Lord, itong 2021, ito na naman ako, Lord, uulit na naman ako. Gusto kong mag-glorify kita sa katawan ko. Kasi alam mo ba na walang pinagkaiba yung mga taong gumagawa ng masasama sa taong mananampalataya na burara. Aray ko. Yung iba tinitingnan mo, ay, grabe, lasenggo naman yun. Iba talaga pag wala sa Lord. Pero ikaw kung, di ba, hindi ka nga mapigilan pagharap na yung maraming pagkain. Ano pinagkaiba niya ngayon? Kasi kasalanan din yun, sabi po ng Bible, gluttony. Ang ganda sa English, pero kapag tinagalog mo, ang pangit na. Katakawan. Wala siyang pinagkaiba. Kaya sabi ko, dapat, yung kapag meron kang gustong gawin, it's all for God's glory. Hindi yung for the approval ng iba, para magkaroon ka ng jowa, hindi ganon.
Meron nga dyan, hindi naman si sexy pero may mga jowa. Amen, di ba? Yung iba naman, todo payat mo na. Lord, tala ko pa ba? Kapayat ko na. Magpapayat ko pa ba? Ikaw mo ng metik-tik, lalutan na kang eburi kasi na nakapayat ka payat. Putang nakakita ka pala maglakad yung skeleton. So wala sa katawan yan. Basta nabibigyan mo ng kapurihan ng Panginoon, tuloy lang. Pero ang pinakamaganda dyan, kasi yun siya. Sabi ko, Lord, gusto kong mag-glorify ka. Kasi kapag napapabayaan, kapag hindi maganda yung pagtrato natin sa katawan natin, same lang sa iba. Kung sa kakakain natin ng iba't ibang mga pagkain na hindi maganda, tapos yung katawan natin hindi nagiging maganda yung resulta, same lang tayo sa kanila. Walang pinagkaiba. Amen? Kaya, sabihan mo kayang kasipin mo, kasi masyadong matapang. Di ba? Ingat-ingat. Hinay-hinay. 2021 na. Di ba? Dapat maka-one tayo for the Lord. So, ayun po siya. So, kung meron tayong gustong gawin, meron pa tayong mga hindi tapos na ginagawa, ano ngayon yung pwede nating gawin para mapagpatuloy yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? So, tandaan natin itong word na finish. Ulitin nga po natin, finish. O, finish na. Di ba? Finish na. Para magawa natin yung ating unfinished assignment, so tandaan natin itong tatlong bagay na makikita natin dito po sa Zechariah chapter 4, verses 6 to 10. Basahin po natin, Zechariah chapter 4, verses 6 to 10. Sabi diyan, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Basahin natin dun sa Tagalog na. Meron ba natin Tagalog? Sige yan. What are you? Ayan. Sinabi sa akin ng anghel na pinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel, pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan ng lakas o hindi sa pamamagitan ng lakas o hukbo ng sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Next verse. Sabi diyan, magiging ang pinakamalaking hadlang ay makikita ninyong maaalis. Muli mong itatayo ang templo at habang nilalagay mo ang kahuli-huliang bato, magbubuni ang mga tao at kanilang sasabihin, napakaganda. Sa NIV, ganda niyan. Beautiful, it's beautiful, sabi niya. Sinabi muli sa akin ni Yahweh, si Zerubbabel ang naglagay ng pundasyon sa templong ito at siya rin ang tatapos. Kapag ito'y natapos na, mapapatunayan ng lahat na ikaw ay aking sinugo. Last verse. Nag-alala sila noon dahil sa mabagal na pagkayari ng templo. Ngunit matutuwa sila kapag nakita nilang ito'y pinapamalahanan ni Zerubbabel. Sinabi sa akin ng anghel, ang 7 sinag na iyan ay paningin ng Diyos na lalaganap ito sa buong mundo. Ang sabi ng Panginoon dyan na malinaw, na si Zerubbabel ang talagang inutusan ng Panginoon, inilagay niya sa ministeryong yan para matapos ang kanilang templo. Kapag tinignan natin yung first temple, na ginawa ni Solomon at napakaganda. Wala pang mga architect noon, wala pang mga engineer, pero kapag binasa mo yung pagkapaliwanag, pagka-discuss, dun po sa ginawa ni Solomon na templo, napakaganda. Walang kasing ganda, gawa sa ginto. Kaya nga po winasak yun kasi kinuha yung mga ginto. Kaya nung ginagawa siya ulit, ang sabi po ng iba, actually, nag-iyakan yung mga matatanda doon eh. Umiiyak sila, hindi dahil sa nakikita nilang maganda, natapos na yung pundasyon. Tapos medyo tumataas na ng konti. Umiiyak sila dahil naalala nila yung nakaraan nilang templo na di hamak na napakaganda kesa sa tinatayo ngayon ni Zerubbabel. Kaya yung tinatayo ni Zerubbabel ngayon, hindi na ganun kaganda kagaya nung nauna. Pero hindi yun ang usapan. Ang usapan dito ay yung kung susundin mo
yung pinapagawa ng Panginoon. Ang nakakaganda sa isang bagay na pinapagawa ng Panginoon, hindi yung itsura, but yung obedience natin sa Panginoon. Kasi kung ikukumpara nga naman yung ginagawa ni Zerubbabel na pinapangunahan niya, siguro nawala pa sa 30% yung ganda nito dun sa nauna. Kaya umiiyak yung mga matatanda. Naalala nila yung dati. Pero kaya nga po sinasabi ko sa iyo, hindi usapan dito yung kung ano yung mas maganda noong nakaraan, hindi na yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, kung susunod ka pa rin ba sa kabila ng mga hindi kakulangan. Kasi kulang-kulang yung gamit nila. Unlike kay Solomon, talagang pinag-ipon siya ng mga ginto, ng mga gamit ng kanyang ama na si David para maitayo itong napakagandang templo. So ayan po siya. So para makita lang po natin yon. So tandaan po natin yung word na finish. Sabi diyan, si Zerubbabel ang magtatapos. Siya lang talaga. So kapag merong pinapagawa sa atin ng Panginoon na hindi natin natapos, sinisingil tayo ng Panginoon. Sometimes, yung pride natin, yung nagiging hindrance para makapag-obey tayo sa Panginoon. Yun ang masama. Kapag yung pride mo yung nanguna, then magiging sagabal siya para hindi ka makapagpatuloy at para hindi mo magawa yung pinapagawa ng Panginoon. So para magawa natin yung ating unfinished assignment, tignan po natin itong letter F, that's faith in God. Para makapagpatuloy tayo, tandaan po natin, bilang mananampalataya, bilang mga naniniwala sa Diyos na buhay, hindi ka makapagpapatuloy kung wala kang pananampalataya. Yan ang gasolina ng ating pananampalataya. Yan ang fuel. Na kapag walang fuel, kapag walang pananampalataya, wala tayong magagawa. Yan po yung word sa akin ni Lord pagpatak po ng 2021 in Matthew chapter 19 verse 26. Sabi ng Matthew chapter 19 verse 26, sabi ko, Lord, ang ganda naman itong aking verse for this whole year. Matthew chapter 19 verse 20. Tignan lang po natin para gusto ko lang po itong ibahagi sa inyo. Matthew chapter 19 verse 26. Sabi po ng Panginoon, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, everything is possible. Yan po yung word ng Lord sa akin sa 2021. Ibig sabihin, may mga bagay na mga tingin nating imposible, pero with God, sabi niya, sa Diyos, lahat ay posible. Sabi po ng inawit natin. Totoo na kapag tayo po yung mga mananampalataya, merong mga bagay na hindi tayo inaasahan. Kagaya po ng 2020, puro tayo declaration, puro tayo hope, puro tayo, pero bigla-bigla may mga uncertainties na dumating, may mga problema, may mga hindi tayo inaasahang mga problema, suliranin, na dumating sa ating buhay. Kaya ang titignan po natin dito ngayon yung lahat yan natawid natin yung 2020, hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa malakas tayo, hindi dahil sa marami tayong kapit, hindi sa matalino tayo, but dahil kasama natin at sinamahan tayo ng Diyos. Pananampalataya. Sa dami po ng kwento sa Bible, hindi niya sila niligtas dahil nahabag siya, hindi siya gumawa. So yun po sabi niya, faith in God. Tandaan po natin, kapag wala at nawala ang iyong pananampalataya, pwede kang bumagsak at hindi mo matapos, hindi ka makapagpatuloy sa pinapagawa ng Panginoon. Kagaya po ni Zerubbabel, kung wala siyang pananampalataya sa Panginoon, sabi po ng verse 6 ng nun pong binasa natin sa Zechariah chapter 4, verse 6. Sabi niya, sinasabi sa akin ng anghel na pinapasabi niya para kay Zerubbabel, pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o hukbo na sa sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking Espiritu. So, yun po ang salita na binigay kay Zerubbabel. Nasasamahan siya ng Panginoon.
Merong mga bagay na sinabi ko kanina, mga hindi inaasahang mga mangyayari. Pwede sa 2021. Buti na lang sa mga bagay na hindi inaasahan, meron tayong Diyos na maaasahan. Yan naman ang kagandahan sa Panginoon. May mga hindi tayo inaasahang mangyayari, pero mabuti na lang meron kang Diyos na maaasahan. Amen ba doon? So, dyan po yung faith in God. Pangalawa, yung intervention of God. Sabi niya, hindi sa lakas mo. Sabi niya, magagawa yan ni Zerubbabel. Pero sabi niya, hindi sa lakas mo. Kapag sinabing intervention, yung nagsumasama ang Panginoon, ibig sabihin yung kagaya po ng life verse ng marami ngayon sa mga kababaihan dito, yung laban na to, hindi mo yan laban. Laban yan ng Diyos. Kasi alam mo ba, minsan napapagod tayo, minsan hindi tayo nakakapagpatuloy sa pinapagawa ng Panginoon kasi ang tingin mo sa laban mo. Kasi pilit mong nilalaban. Pilit mong sarili mong lakas yung ginagamit mo. Sabi ng Panginoon, hindi mo yan laban. Laban ko yan. At kapag ang Diyos ang lumaban para sa'yo, walang kalaban-laban yung iyong mga kalaban. Kasi bakit? Walang imposible sa Diyos. Kapag binasa mo yung mga kwento sa Bible, imposible na manalo sila. Imposible sa kapag bilangan ng tao. Imposible kapag nakita mo yung lakas ng kalaban kumpara sa mga tao ng Diyos. Pero kapag naglaban sila, nananalo ang mga panig sa Panginoon. Bakit? Hindi dahil sa dami nila, hindi dahil sa galing nila, pero dahil meron silang Diyos at merong Diyos na sinasamahan sila. Merong Diyos na lumalaban para sa kanila. Ang dami nating mababasang ganyan na kwento sa Old Testament. Hindi dahil sa dami nila, kaya nga po sabi niya, kina Gideon, bawasan mo pa. Lord, pwede na ba to? 300? Kaya nga po merong Gideon 300. Sabi niya, pwede na yan. Diba? Sa dami nila, sabi na Lord, baka sabihin nila, dahil sa dami nyo, dahil sa lakas nyo, kaya kayo nananalo. Ibig sabihin, pinapakita talaga sa atin ng Panginoon na walang-wala tayo kung wala sa atin ang Panginoon. Na kahit anong pagsumikap mo, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka makapangyarihan, kahit gaano ka kayaman, kapag wala ang Diyos sa panig mo, pakadali sa atin na matalo sa buhay. Pero kapag ang Diyos ay panig sa'yo at para sa'yo, meron mang mga bagay na hindi natin inaasahan, buti na lang, meron tayong Diyos na masasandalan. So ayun po siya, sabi na intervention of God. Hindi sa lakas nyo, sabi po dyan sa verse 6b, sandaan nyo, sabi niya, hindi sa lakas mo, hindi sa kapangyarihan mo, but by my Spirit. Kaya wala tayong pwedeng ipagmayabang. At ang kagandahan nun, meron tayong Diyos na talagang nag-i-intervene sa atin. Ang gagawin lang natin, interceding, manalangin. Sabi ko nga dati, we intervene, God. Sabi diyan, we intercede, God intervene. Kapag nag-i-intercede tayo, nananalangin tayo, kumikilos ang Panginoon. Pero kapag wala tayong ginagawa, kapag hindi tayo nag-intercede, hindi tayo nananalangin, anong gusto mong gawin ng Panginoon? Siya pang gagawa para sa'yo? Lord, panalangin mo ko. Panalangin ka pa ni Lord. Namatay na nga siya sa krus. Gusto mo siya pa yung gumawa. Aba, sobra naman yun. Lord, makanin po, Lord, sana po gano'n. Gusto mo palit na lang kayo. Ginawa na niya yung part niya. Gawin mo yung part mo. Manalangin ka at sa panalangin mo, merong pananampalataya, kikilos ngayon ang Panginoon. Diba? So, yun po, nag-i-intervene ang Panginoon. Ibig sabihin, pumapasok sa eksena at kailangan naman talaga lagi nating sabihin, Lord, we allow you. I-allow natin ang Panginoon. Yung Lord, sige po, Panginoon, pakialaman mo yung buhay ko, pakialaman mo yung diskarte ko, pakialaman mo yung mga plano ko, pakialaman mo para yung purpose mo ang siyang mapangyari. Kasi minsan puro tayo plan na wala naman sa purpose ng Panginoon. Kaya sabi ko last Sunday ba yun, sabi niya, purpose is more powerful than plans. Our plans. Minsan plano tayo ng plano pero wala pala sa purpose ng Panginoon. Kaya nga po, ang mangyayari pa rin sa dulo, yung purpose,
ng Panginoon shall prevail. Sabi po ng Proverbs chapter 19, verse 21. Kaya nga po, tandaan natin kapag nagpaplano ka, i-angkla mo sa purpose ng Panginoon. Kapag meron tayong mga plans, i-angkla natin sa purpose ng Panginoon. Doon sa pinapagawa ng ating Panginoon. At ang kagandahan nito kapag kasama natin ang Panginoon, kapag sumali ang Panginoon, kasi sabi ni Lord, laban ko yan. Kapag sinabi ng Lord, sasamahan kita. Kapag kasama mo yung hari ng mga hari, yung pangatlo sa diyan, nothing and no one can stand against. Kapag sinamahan ka ng Panginoon, kasi, oo nga, nalalim po minsan ng pagkakamali nating mga mananampalataya, hindi tayo aware na kasama natin ang Panginoon at sinasamahan niya tayo. He is with us and He is for us. Minsan nawawala sa atin yun eh. Kaya kapag nakakaranas na tayo ng mga suliranin sa buhay, kasi pilit nating nilalaban, hindi nakakalimutan natin na merong nagtatanggol sa atin. Na merong Diyos na panig sa atin. Si David, hindi niya matatalo si Goliath kung walang Diyos sa kanyang nalumalaban para sa kanya. Kung titignan mo na sa tingin ng tao, di ba ano nga naman ang laban ng isang bagito sa isang hustler na namamamatay tao? Wala. Parang ganun din tayo. Ano nga naman ang laban natin sa COVID-19? Ano nga naman ang laban natin? Ano nga naman yung, wala tayong kaalam-alam na mga mangyayari pa sa 2021? Wala, hindi tayo manghuhula. Kung sanang meron ditong espiritu ni Madam Auring. Di ba yung every Sunday yung may dalang bolang kristal dito tapos mababasa niya kung anong mangyayari next Sunday. O ikaw, Sister Shay, ay, ka pa, may papakyabay ni Limuel kang buong Domingo ngayon eh. Magpalibre yan kaya ka, ano? Di ba? At least follow mo yan eh. Ganon siya, pero hindi. Wala tayong ganon. Hindi tayo naniniwala doon, di ba? Baka naman, huwag kayo maniwala doon. Sa pungsoy. Kasi minsan, sa pagpasok, lalo na yan, January, naku, dami na ng pungsoy. Baka ma-fungsoy tayo. So, nothing can stand against us kapag kasama natin ang Panginoon. Minsan sa salita lang to. Minsan hanggang sa binabasa, dinideclare lang natin pero wala sa puso. Dapat paniwalaan mo talaga na sinasamahan ka ng Panginoon at ang Diyos ay panig sa'yo. Na kapag anuman yung laban na kakaharapin mo, kaya namin to. Hindi yung kaya ko to. Lord, kaya natin to. Lord, kaya mo to. Kaya nga sinabi po, di ba? Nothing is impossible. Di ba? I can do all things through Christ. Hindi siya natatapos dun sa I can do all things. Kakayanin natin lahat dahil merong Christ sa buhay natin. So, sa 2021, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa araw ng bukas, next week, next month, next month. Hindi natin alam yung mga, pero isa lang yung isang bagay na sigurado, yung kasama natin ang Panginoon. Sinasamahan tayo ng ating Diyos. Then, sabi yan, yung letter I proclaim God's goodness. We must proclaim God's goodness. Basahin nga natin yung verse 7 nung Zechariah chapter 4. Verse 7 natin. Maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita ninyong maaalis. So yan. Kung panig sa atin ng Panginoon, even yung mga malalaking hadlang, walang mountain, walang ano pa man yan, kayang-kaya ng Panginoon. Sabi, muli mong itatayo ang templo at habang nilalagay mo ang kahuli-huli ang bato, nagbubunyi ang mga tao at kanilang sasabihin, nakakaganda. Until the last work, sasamahan tayo ng Lord. Until dun sa last na bato, sabi po ni Lord kay Zerubbabel, hanggang dun sa pinakadulo-dulo, ang pinakalas na bato na ipapatong mo sa templo, sabi niyan, sasamahan kita at magse-celebrate kayo. Ibig sabihin, hanggang sa kahuli-hulihan araw ng 2021, sa araw na yon tayo'y magbubunying lahat at sasabihin natin, beautiful, beautiful, sino ang Panginoon? Kasi kapag ang Lord ang gumawa, ang Lord ang nag-orchestrate, ang Lord ang naging architect ng ating taon,
Kapag natapos ito, napakaganda, mapapawaw ka. So ayan po yung nagagawa ng kapag sinamahan tayo ng Panginoon. Then in verse 7b, sabi po diyan, I proclaim God's goodness. Then magbubunyi ang mga tao at kanilang sasabihin, napakaganda. Sa NIV version 7, then he will bring out the capstones to shout of God bless it. God bless it. Iba siya sa ibag, how beautiful, how beautiful. Yan ang sabi. So kapag may ginawa, parang sinasabi dito na yung journey natin ng 2021, talagang mapapadeclare ka. Amazing ba ang Lord? Can I hear an amen na? Di ba yung God bless it, kaya yung wow ka sa gagawin ng Panginoon, yung para sa Panginoon sa gagawin niya. Gusto mo ba na sa 2021 na ito na yung mga bagay na gagawin sa'yo ng Panginoon, yung ka? Wow. Ganda. Payat. Ay, parang gano'n. Anak. Ay, mamang gano'n, di ba? Siyempre, bago ko mapapaanak, dapat kasal pa. Pwedeng mapapaanak tapos mapapalo ka. Hindi pwedeng gano'n. Dapat mapapakasal mo na. So, yan po ang sinasabi ng Panginoon. Na kapag may ginawa sa atin ng Panginoon, of course, magdi-declare tayo ng kanyang kabutihan. Amen ba? Kasi kapag hindi mo dineclare, kapag hindi mo sinabi, hindi ka na makakaulit. Dapat pinapaalam natin sa iba yung mga bagay na yun. Then letter S is sure success. Yan po yung inassure sa atin ng Panginoon in verse 8 and 9. Sure success. Gusto ba natin yung sure success? Yung siguradong katagumpayan? Siguradong sigurado? Bakit siguradong sigurado? Kasi sinabi ng Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Sure success. Verse 8 to 9, sabi po ng Zechariah chapter 4, Then the word of the Lord came to me, the hands of Zerubbabel had laid the foundation of this temple. His hands will also complete it. Yung foundation, siya yung gumawa, siya yung nanguna, and then siya din yung tatapos. Yan ang sure success na sinabi ng Panginoon. Na sinabi na ng Panginoon, ikaw talaga ang tatapos dyan. Matatapos mo yan. Kapag sinabi ng Lord na matatapos mo yan, matatapos mo. Kaya kailangan dito pananampalataya. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, saan nakukuha? God is your source. Lord, saan yung resources? Ibibigay ng source natin yung resources. Lord, wala na akong lakas. Siya yung source ng strength, bibigyan ka niya. Lord, paano? Wala kaming protection. Sa yung protection natin. Lord, parang sira na yung future natin. Si Lord ang future mo, kapatid. Kaya wala tayong pwedeng masabi, Lord, na kulang. Siya yung source. Lahat kaya niyang i-provide, lahat pwedeng mag-flow, lahat kaya niyang ibigay sa atin. Ang kailangan lang natin pananampalataya, paniniwala na sinasamahan tayo ng Panginoon at walang pwedeng lumaban sa atin kapag kasama tayo ng Panginoon at merong sure success kapag sinabi ng Panginoon, sinabi niya. Amen na amen. Kapag sinabi ng Lord, ano ba yung malinaw ngayon na sinabi sa iyo ng Panginoon itong 2021? Ano yung malinaw na sinabi ng Lord sa'yo na pinapaniwalaan mo, na pinanghawakan mo, na dinideclare mo, panghawakan mo, tatapusin niya ng Panginoon, gagawin niya. Lord, kulang. Sa bukabularyo ng Lord, walang kulang. Sa bukabularyo ng Panginoon, sumusobra para magbigay ka sa iba. Amen? Sure success. Bakit? Kasi sinabi ng Panginoon, ikaw ang nag-umpisa. Kasi kapag sinabing foundation, ikaw ang nag-start. So kung ano yung inumpisahan mo, sa iyo yan ipapatapos ng Panginoon. Hindi sa sariling galing, hindi sa kung sino tayo, but kung sino yung Diyos na sinasamahan tayo. Amen? So sabi yan, let's declare, and then yung success is sure.
Sabihin natin, sure, success. Gusto natin maging successful this 2021? Gusto nating maging successful this 2021? Ano yung unang step natin para matapos natin? Faith in God. Yun ang huwag na mawawala. At yun yung iyong payabungin. Yun ang yung pananampalataya mo, yun ang diligan mo ng diligan para hindi mamatay at para lumabong. Paano natin pinapakain ng ating pananampalataya? Anong pagkain ng pananampalataya? Spiritual food, fellowship sa Lord. Panginoon. Then last, letter H, honor every small things. Never despise. Nung tinatayo po nila yung templo, yung bagong templo, makikita mo doon na ang daming humahamak sa kanila. Sabi nila, ay, ba't ganyan yung tinatayo nyo? Hinahamak sila. Then, ngayon, itong mga kasama po ni Zerubbabel, nawawalan sila ngayon ng pag-asa. Yung mga kasama na Zerubbabel, nawawalan sila ngayon na yung kanilang pag-asa, yung parang, o nga no? Tandaan po natin, minsan, meron tayong pinapaniwalaan, merong pinapagawa sa atin ng Panginoon, at meron kang ginagawa na alam mo na sinasamahan ka ng Panginoon, pero minsan meron talagang mambubuli sa atin spiritually. Merong mambubuli, sasabihin na hindi mo kaya yan. Wala yan, hindi mangyayari yan. Merong mga ganon na todo fire, on fire ka sa Panginoon, tapos merong mga papatay ng init mo. Wala yan, hindi mangyayari. Ang pangit naman yan, hindi maganda. Parang wala namang kahusay-husayan. Para namang baka talunin lang yan ng asong gubat, magiba na. So inahamak sila. Ano ba yan? Foundation pa lang, natutuwa na kayo. Sabi po nila kasi ginawa nila, naitayo pa lang yung foundation, nag-celebrate na sila. Ibig sabihin, sa mga bagay na binibigay ng Panginoon, kahit maliit na bagay lang, learn to celebrate. Nakita niyo ba yung nag-viral sa YouTube? Yung babaeng bata, nagkaroon siya ng 1 subscriber. Subscriber pa lang kasi sinelebrate niya. Di ba, pinost niya sa FB, ngayon, instant, nagkaroon siya ng maraming subscribers. Kasi nakita nila yung kagandahan sa batang yon na kahit maliit lang na bagay, inuumpisa na niyang sineselebrate. Kaya ang Lord, alam niyo po ba, hindi niya kaagad binibigay sa atin yung great joy. Gusto niya muna, iniumpisa niya sa joy. Step by step. Para kapag natuto ka na dito, dun sa kahit malilit na bagay, nagiging masaya ka. And then, inuunti-unti ng Lord hanggang dun sa maging great joy. Saan nga ba nag-i-start yung better? Saan nga ba nag-i-start yung best? Di ba sa good? So, learn to celebrate. Learn to appreciate even small things. Even small success. Success pa rin yun. Amen? Learn to thank God. Kahit sa mga bagay na maliliit na bagay. Umpisahan natin sa mga maliliit na bagay, pasalamat tayo sa Panginoon. Huwag mong i-despise, Lord, ano pa yan? Lord, kulang naman. Pasalamat ka may kulang, kesa wala. Amen? Lord, ano ba yan? Ilang beses na akong tumatalon kapag New Year, hanggang ngayon, 5 flat pa rin. Pasalamat ka may 5 flat. Diba? Kesa naman, makanyang kakaragul. Pasalamat ka na dyan. Pasalamat ka may height ka. Baka sa Lord, ano ba yun? Baka gawin ng Lord, pahiga ka na. Ay, wala nang gagawa ng anak kayo ni, lagi niyang mag-murmur. Kuya kapisang patalaga do, pakirala ka ng Lord. Ibig sabihin, learn to appreciate even yung mga maliliit na. Diyan tayo inuumpisa ng Panginoon. Sabi po ng
Verse 10, sabi yan, nang nag-alala sila ngayon dahil sa mabagal na pagkayari ng templo. Nag-aalala sila. Nawawalan na sila ng pag-asa. Bakit? Dahil sa mabagal. Tandaan po natin, mas sigurado yung mabagal kaysa sa mabilis na walang patutunguhan. Importante merong step na ginagawa. Tandaan po natin, hindi man natin nakikita na merong ginagawang. Kaya nga po sinasabi ng Bible, dapat mamuhay tayo sa pananampalataya, hindi dun sa nakikita natin. Kapag nabuhay kasi tayo dun sa, sabi na, we live by faith and not by sight. Kapag nabubuhay tayo dun sa seeing, dun sa sight natin, dun sa nakikita natin, ibig sabihin wala kang pananampalataya. Ang pananampalataya hindi nasusukat sa nakikita. Kaya nga po yung faith is things that unseen, hindi nakikita. Kaya minsan, yung Lord ginagawa niya, talagang tinatago niya yung ginagawa niya para makita niya kung talagang naniniwala ka. Kasi kung ang Lord pinakita niya kaagad yung ginagawa niya sa'yo, talagang maniniwala ka. Hindi nga lang sa pananampalataya, but you are living dun sa nakikita mo. Kaya minsan ang Lord, meron siyang ginagawa, pero tinatago niya. At kapag nakita ng Lord na, talagang tong anak ko, naniniwala sa i-reveal ng Panginoon. Lord, kulang pa. Pero nagpapatuloy kang nananalangin. Sabi ng Lord, unstoppable talaga tong anak ko. So ipapakita, nire-reveal, pinapakita ng Lord. Kapag even yung mga small things, ino-honor natin, sineselebrate natin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kasi ang tao, gusto niya kaagad malaki. Kasi ang tao gusto niya kaagad yung nakikita niya. Pero ang sabi ng Panginoon, malinaw na sinasabi niya that we must live by faith and not by sight. Kapag dun sa nakikita mo, makikita mo Goliath. Amen. Kapag nabubuhay ka, na lagi mong ginagamit yung ating pananaw, paningin, sariling pananaw, paningin, makikita mo yung mga Goliath mo sa buhay. Pero, kapag kagaya ka ni David, na nabubuhay ka, bukang bibig mo, yung Diyos mo, kaya kang ipaglaban, yung Diyos mo, kaya kang iligtas sa bibig ng mga leyon, sa bibig ng mga oso, yung bukang bibig mo yun, then, sabi ng Panginoon, yung nakikita mo, hindi yung Goliath. Nakikita mo yung Diyos na kasama mo. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Kaya, this 2021, we must live by faith and not by sight. Kapag binilang mo yung pera mo ngayon, Lord, kulang pa. Makikita mo yung kulang. Pero kapag nabubuhay ka sa pananampalataya, Lord, alam ko, parating na. Amen. Yun ang pinagkatiwalanan ng living by faith doon sa living by sight. Lord, ano kayang mangyayari sa 2021? Nakikita ko, narinig ko na marami na namang mga bad news. Kapag nabubuhay tayo sa ating pananaw, sariling pananaw, sa ating paningin, makikita mo at marinig mo yung mga bad news. Pero, kapag nabubuhay ka sa pananampalataya, makikita mo na ang 2021 na ito ay tinapos na ng Panginoon at ginawa ka na niyang matagumpay. Ano man ang pagdaanan mo, ano man ang lakarin mo, sabi ng Panginoon, anak, kaya mo yan. Yung inumpisahan mo, kagaya na si Rubabel, hanggang doon sa last stone na gagamit mo, hanggang sa last day ng 2021, magiging mapagtagumpay ka. At ibibigay ng Panginoon yung bagay na iyon. Amen. We need to live by faith and not by sight. Mamuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa sarili nating pananaw. Nang sa ganon ay makita natin lagi yung Diyos na sinasamahan ka at pinagtatagumpayan.